habang sanggol pa siya. Gusto ko maglaan. Ito nakarecord. Ilalagtin daw kay Aswang. Aw! Sa live niya. Oo. Opo, kami po yan. Kami po ang Alibang Girls. Ayan si Kahon. Tubig! Noong nakaraan, nagpunta ako ng Yamaha. Nagtitingin-tingin ako ng motor. Bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Never ko pang niloko yan si Mrs. Oh! Yo, what's up mga ka-so-weird? Welcome na naman sa panibagong voice-over vlog. Ayan, so, itong vlog na to no, ay pinasyal ko lang si JJ dyan. Pupunta kami ng dagat, sabay-bay lang. At ayan, makikita nyo ang aking mga bangka, especially yung ating bagong bangka na ginagawa na hanggang ngayon ay wala pa ring katig at batangan na hindi ko alam kung kailan ba matatapos ang ginayupak na bangka na yan. At, eto no, hindi ko alam kung actually sa panahon na itong nag-voice over ako ay sobrang ang tamad ko pa rin mag-vlog. Pero hindi porket tamad ako mag-vlog ay hindi talaga ako nagba-vlog. Meron naman ako mga vlog-vlog, yung mga clip-clip lang para kung sakali man na sipagin ako ay mag-voice over lang ako kagaya ng ginagawa ko ngayon. So yung clip na yan ay siguro mga 3 days ago na. At ang mga kasunod pa ng mga clip na idudugtong ko pa sa vlog na ito ay mga last August 2018 pa. Hindi, joke lang. Kahapon pa yung ibang clip. At itong araw na ito ngayon mismo ay meron din ako mga clip pero baka sa next vlog na. Ayan, so naisipan ko lang na mag-banding-banding lang kami ni JJ diyan sa tabing dagat. Kaming dalawa lang dahil wala kasi si Chari nasa school, si BBL ay nasa school din at si Mrs. ay nandun sila sa Lamay no kasi syempre kapitbahay lang namin si paring Johnny, si Kalong Hair, nandun sila nagbibingo sila kasama nila mga tropa nila doon no. At kami ni JJ, ako muna ang bantay ni JJ diyan. So kapag wala akong ginagawa, yan kami naglalaro lang kami ni JJ sa bahay. Yun ang marami akong mga video na nakasave lang sa cellphone ko. Marami akong mga clip na kaming dalawa lang ni JJ no kasi itong batang to kasi ay talagang namulat or ang buhay nito ay talagang nasa social media na. Simula pa ng pagbubuntis ni Mrs. Sniper, talagang nasubaybayan ito ng aking mga solid na followers hanggang sa itong mga oras na ito. Talaga umuulan eh. No? Pagka, ayan, teka, may sabihin matuyo yung mga, ito. Matuyo lang yan. Hindi pa siya masilab ngayon eh, dahil basa pa. Pag matuyong-tuyo na yan, sisalabin ko yan, wala na akong pakialam, amihan man o habagat. Ay, JJ! So yun nga no, ako makikita nyo kasi dyan sa part na yan ay talagang malinis na yung buhangin. Pero dun sa bandang itaas, marami pang mga basura na nakatambak. Pero na mga ipon-ipon na, no? Hindi na siya katulad nung nakaraan na kalat talaga ang mga basura. Yan ay talagang tinumpok-tumpok na dyan. At nung nakaraan ay nagsilab kami, no? So marami na kami nasunog ng mga basura, yung galing sa ilog yan. No, so itong part na to malinis na, pero doon sa bandang itaas meron pang mga basura doon na hindi pa namin masilab kasi nga nung mga nakaraan kasi ay malakas ang habagat at saka laging naulan, so basa yung mga basura. At the same time hindi siya pwedeng silabin dahil ang usok ay papunta sa mga bahay-bahay. So ngayon sa mga time na ito medyo uminit-init na, kaya lang syempre aalamin pa natin kung mag-aamihan ba or maghabagat. So sinasabi ko nga kapag uminit lang at matuyo yung mga basura na yan ay wala na akong pakialam, maghabagat man o amihan ay sisalabin ko yung mga yan para lang masunog na yung mga kalat na yan para maging ganyan din ang part na yun no. Ayan no, so biruin yung mga kasuward kung gaano ka hirap maglinis ng ganyang buhangin no. Ayan sa taas oh. Nakikita ninyo, may mga may mga puti-puti pa yun, mga tambak-tambak no. Parang gabundok-bundok lang siya. Yun no. Maraming mga ama ang inilaan ang buong buhay nila sa paghahanap buhay
sa pagpupursigi, sa pagtatrabaho para lamang sa kanilang mga pamilya. Papa Dudot, ikaw ba yan? Marami dyan ang kailangan pang umalis ng ibang bansa para lamang maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ako ay isa sa mga mapalad na magulang bilang isang ama na kumikita ng sapat, maayos, minsan sobra pa para sa aking pamilya. Nitong mga nakaraan, bigla ko na lang naisip ang mga bagay-bagay sa future na medyo parang nagpapabahala tungkol sa mga kinabukasan ng aking mga anak, kinabukasan ng aking pamilya. Lalong-lalo na si JJ na wala pang kamuang-muang sa mundo. Halos lahat ng mga anak ko ay nagkaroon ako ng mga banding. Si JJ, gusto ko lang magkaroon kami ng remembrance habang musmus pa, habang sanggol pa siya. Gusto ko maglaan ng time na naglalaro kaming dalawa. Alam nyo kasi, habang tumatanda na tayo, parang nagkakaroon tayo ng anxiety. Kumbaga, iisipin mo, paano na lang ang mga batang ito pag tumatanda na tayo, kapag hindi ko na magampanan yung lakas na meron ako ngayon. Kapag tayo ay nagkakaedad na, limitado na ang mga bagay na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Tanging ang magandang alaala lamang ay ang mga ganitong bagay na sa pagdating ng panahon ay mapapanood mo pa rin sa YouTube. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon kayo ng ganitong pagsasama, pagbabanding ng iyong mga anak. Kaya naman, natatawa ako ngayon kasi habang nagsasalita ako dito ay wala akong script. Tapos ang ingay pa ng mga nagbibingo. Hay! Ingay, rin yung gano'n ng mga pitsa nyo dyan eh. So yun na nga, no? Sinusubukan ko lang naman kung pwede ba ako sa drama. Yung mga narration ng drama. Hindi, mga kaswal, wala lang, trip ko lang magbanding-banding na kami ni JJ kung gusto ko sa ipasyal para makalabas naman siya ng bahay. Ang bihira buhay. Thank you. Thank you. Laki na. Ito, nakarecord na. Ito, nakarecord na. Ito, nakarecord na talaga yun. Eh, bago tayo mga mali-mali dito. Siba lang tayo, kanina pa kayo dyan eh. Wala ba si Kapayaso? Wala nang video eh. Ito nga, sabi nyo kanina, walang video kanina. Di nga yung video. Tunuruan ko kasi Japan, tunuruan ko sila para mag-edit. Kasi magbablog na rin sila. Oo, nagbablog. Alibang Girls. Opo, idol po. Oh, gaganda ng pangalan nyo, Alibang Girls. Support naman, idol. Ilalab din daw kay Aswang. Aw! Alibang Girls. Alibang Girls, para kay yung para sa Cubao yun ha. Alabang yun. Alabang yun, idol. Alabang ba yun? Kaya kulang na may bakat kalabaw. Alibang Girls. Bakat kalabaw. Kaya nyo lang magpuproduce. Alibang Girls. Kayong isang channel lang yung tatlo? Apo. Shout out po. Alibang, gagawa pa lang kayo? May YouTube channel na po kami. Meron na? Pero kaumpisa pa lang, wala pang subscriber. Alibang Girls. Hanapin natin. Pa-support po. Ito kung meron. Alibang Girls. Pag nag-pull yan, nag-100, i-okay mo lang. Kaya pala may vlog si Kapayaso na Alibang Girls. Opo, sinasama niya po kami sa live niya. Oo. Opo, kami po yan. Yan, sayo mo yun.
Hindi ba kita yun? Bili, magpakilala kayo. Ay, Pakilala kasi kayo. kami po ang Alibabang Girls. Panood sila sa channel ni Kapayaso. Yan, panoorin nyo doon. Pakilala kayo. Ano ba kayo? Sa live ni Kapayaso o sa... Sa live, sa live. Sa live, sa live. Hoy, yaba. Ay, aswan mo! Ang seryoso. Ang seryoso daw, bye-bye lang kayo doon. Pinapapunta po kami ni Aswang bukas. Maglalabtin kayo. Aswang, pumarinig ka nga, dali. Aswang! Baswa, ikaw pala ang ano, pogi na nasugbo. Dali. Pumarinig ka. Ay, ikaw pala po sila nasugbo. Si Aswang pala. Kita saan nga bukana, ilalabtin kita saan magandang dilag. Asan ang Aswang? Bang taseng! Saan ang bahay nyo? Sa bukid? Yung sa may... Doon sa pinupunta mo doon kung saan ka naggagamba. Saan ka ba? Pangatlong kalsada kay Lati Salve. Kung saan naghihilot sa'yo dati. Oo. Ay, doon kapatid po ako ni Lanlan Pulo. Oo nga. Kapatid ko ni Lanlan. Isa po ako na sa tulungan niyo dati. Okay, anong monitor? Monetize? Monitor? Sana hindi ba? Hoy, kailangan nyo ayusin yung mga YouTube channel nyo para pag na-monitor na kayo, nasahod na kayo. Aso, meron ka ba naka-lab team dito eh? Yan daw. Bayag ba kaya? Ringin yung love team. Okay lamang. Abay mo, ano yan? Ano? Pogi ng bukana? Hindi ka papayag makapag-labte? Ikaw ang queen ng bukana. Ay, pagkakataon mo na yun! Okay, ay, Ba, magkakaroon pa bagong lab team si Aswang. Swang! Magkakalabtim na pala! Pagkakataon nyo ng dalawa. Swang! Nagluluto daw siya. Papatoka ng manok ng papa. Ano papatoka ng manok? Bumigay na pala ito mga kasurdo. Ito yung nalaglag. Nalaglag. Kailangan na talagang ipaayos to. Sige, be, apakan mo pa. Hindi, okay lang. At ngayon naman ay magmumotor ulit tayo. As usual, maghahatid naman ako kay Cherry sa school. Ayan si Kahaw. Ang laki ng tiyan. Grabe, pwede maglaki ng kape doon. Ari ka! Tangina. Pero ako, lumalaki na rin yun ang tiyan ko, mga kasoward ha. Ayan, so dyan pa rin mga galing ang ating motor. Dyan tayo nakaparada ngayon dahil nga nakaburol pa rin si paring Jury, no? Pang-3 araw na yata ngayon or pang-4 na. So kung napapansin ninyo mga kasoward, tuwing nagmumotor ako, naghatid ako kay Cherry or kapag hindi ako nakagamit ng helmet, ay nakasalamin ako, naka-shades ako. At yung shades na yan, yan ang aking paboritong shades ngayon. Yan yung binigay sa akin ni Irong Buang nung huling uwi niya. Na nagpunta siya ng Bukana dahil binigyan niya na ako dati ng ganyan, nawala ang ano, at naka-vlog yun, kaya sinurprise niya ako ulit. Pinagawa niya ako ulit ng ganyang salamin. Customize kasi yan, may pangalan niya na Japper Sniper. Ayan, so nasaan na si Cherry? Wow, ang sarap niya na! Mamaya, pabalik. Hati ko lang to. Meron kasing birthday dyan. Niyakag akong tumagay. May nakita akong beer. Malamig na malamig yung pilsi na yun. Kaya iinom ako pagbalik. Pero pa isa-isa lang. No, hindi naman tayo katulad dati na talagang rumaragasa pagdating sa inuman mga kasur. Dahil syempre, gaya ng sinabi ko kanina, tumatanda na tayo at kailangan magbawas-bawas na tayo sa ating mga pag-iinom. Kung dati ay 12 bottles a day, ngayon, 9 na lang. So, ganyan lang ang routine ko ngayon. No? Itong mga panahon na hindi ako masyadong nagba-vlog, medyo kasama na rin ang pagpapahinga, ay ganyan lang ang mga ginagawa ko araw-araw. Naghahatid ng estudyante. Kay Cherry, madalas ngayon, halos araw-araw ko siyang hinahatid. At si BBL naman kasi ay malapit lang ng school. So, si BBL ay naglalakad lang yun. Kapag nag-request yun na magpapahatid, saka ko lang siya hinahatid. No, si Cherry kasi medyo malayo. Kaya, kapag nagpapahatid yan, pag bakante ako talagang hinahatid ko. At, ganyan lang, hatid sa school, gising ng late. Tapos kakain, pahinga, nood ng TV, Netflix,
Tapos minsan nagnunood-nood na rin sa social media, tapos tulog lang. Medyo napabayaan ko nga yung pag-exercise dahil sa hindi naman siguro katamaran yung ginagawa ko, talagang nagpapahinga lang ako kasi kahit papano naman ay meron naman talaga akong vlog, may upload naman ako katulad nito, itong mga ginagawa ko ngayon, nagvo-voice over lang ako. Pero kapag regular uploads na yung katulad ng ginagawa ko dati na nag-upload ako ng 3 sa isang araw, hindi na uobra ang ganitong vlog na nagvo-voice over ako kasi itong ginagawa kong vlog na ito ay talagang makutingting, mahirap po siyang gawin. Sobrang matrabaho itong ganitong klaseng vlog kasi biruin mo, napakahirap mag voice over, no? Sa bagay sa akin parang madali na lang kasi ako naman ang nagba-vlog, alam ko na lahat ng mga anggulo ng mga camera, pero mahirap pa rin siya, kumbaga nagko-consume talaga siya ng oras. So itong simpleng voice over na nga to ay talagang isang beses lang ang nagagawa ko sa loob ng isang araw, no? Pero nakakatuwa lang mga ka-Soword kasi nung gumagawa ako ng mga ganitong content na may mga voice over ay marami pong natuwa. Marami sigurong nabigla, nagulat sa mga vlog ko dahil siguro bago. Dahil kahit yung mga simpleng ganitong mga clip lang, no, ay nabubuhay natin, no, nabibigyan natin ng buhay yung vlog. May mga nag-comment doon na mga medyo maganda ang mga comment, may English pa nga na maganda yung ginagawa mo, Jap, yung voice over mo, gustong-gusto ko. May mga nag-comment doon na kung bibigyan mo lang talaga ng time yung ganung mga content, kung magsiseryosohin mo lang talaga, ay talagang maganda ang kalalabasan, no? So subukan ko lang naman. Kung napapansin niyo ang aking pag-voice over talaga ay talagang dire-diretso to. Basta ang aking mukha, ang aking paano ako magsalita ay nasa harap lang ng cellphone, no? Kung saan ako nag-edit, nandun lang din ako nagvo-voice over mga ka-Soword. Itong ginagawa ko ngayon, baka akala nyo gumagamit ako ng mga mic, kung ano-ano man, wala. Cellphone lang at saka ako. Yun lang ang aking ginagamit sa pag-voice over na to, ha. Yung cellphone ko lang at saka yung bunganga ko habang ini-edit ko siya. So mabilis lang, madali lang, at saka importante lang naman ay narinig nyo, malinaw lang ang sinasabi ko, no? So napakasimple na lang talaga gumawa ng mga vlog ngayon, no? So maraming salamat doon sa lahat ng mga nag-comment na nagustuhan ninyo ang aking ginagawang pag-voice over, no? Thank you very much sa inyong lahat. Itong mga ganitong bagay, no, simpleng tubig! Teka. Yung mga ganitong simpleng bagay lang na yung paghatid mo sa anak mo sa school ay napakalaking bagay na rin yan, no? Napakalaking bagay, no, para sa mga anak natin, no, kahit na sobrang busy tayo sa mga trabaho natin, no, kung merong time na maihatid natin sila. Ako ganyan ang ginagawa ko kasi bihirang-bihira akong magkaroon ng time ng ganito, lalo na kapag nasa dagat na ako, wala na akong time para sa mga anak ko para maghatid sa school kasi syempre laging nasa laot, magdamag, no? So wala talagang time para ihatid sila kapag nasa laot ako, no? Pero pag nandyan na ako sa bahay, katulad ng ngayon na nagpapahinga ako, marami akong time para sa mga anak ko, katulad ng si Chari na hatid ko sa school, no? So malaking bagay din yan, nakaka-proud din dahil kapag halimbawa ikaw may magtatanong sa iyo, ikaw ba anong ginagawa mo bilang isang ama? Naghahatid sa school ng mga bata, di malaki proud yun, no? Hindi lang yung ako yung provider, ako yung nagbibigay ng baon, no? Parang ako yung nagtatrabaho. So syempre tungkulin natin yun bilang isang tatay na ibigay yung pangangailangan ng ating mga anak. Pero mas nakaka-proud kapag ako inahatid ko ang anak ko sa school. Kumbaga yung parang bilang isang tatay, no, na nasamahan mo sa school ang anak mo, malaking bagay yun. Hindi lahat ng magulang ay ginagawa yung ganun. Ako mga ka-Soword, kahit ako mismo aminin ko sa inyo, bihirang-bihira ako gawin yung mga ganyang mga bagay, lalo na ngayon na may pangbayad sa mga tricycle, no? May pangbayad naman, sige mag-tricycle ka na lang. So iba pa rin yung mayroong direct na no, pagbabanding sa anak mo na
tuwang-tuwa sila eh kapag lalo na si Chari, sobrang ano yan sa akin. Kahit natutulog ako, ginigising ako, Papa, baka pwede mo akong ihatid sa school. Minsan tumatanggi ako. Si ano na lang, si Kuya Ekar na lang muna, ganun. Sino pwede maghatid? Si Bangyaw. Ayan, nasa school na pala siya, no. Ayan, hingi ng baon yan. Hingi ng baon yan, oh. Oh, mautak yung batang yan. Tadi mo, oh. Binigyan na yan ng mama niya, eh. Huhingi pa siya sa akin. Oh, ala na. Patay. Kano ang binigay ko dyan? Oh, tawa-tawa, oh. Sabi ko sa kanya, binigyan ka na ng mami mo, eh. Sabi ko, ng umaga yun, eh. Oh, 150 lang binigay ko. Kasi, ano na yan mga kaswerte, tanghali na yan, eh. Mautak talaga to si Chari. Ayan. So, si Chari kasi ay ngayon, tuwing umaga, pupunta ng school. So, binibigyan ko ng baon. Umuwi yan ng mga alas before lunch para magbihis. Kasi may sa umaga training. Sa tanghali para sa school naman. So, meron siyang active siya. Active siya sa mga sports. No? So, yan. Binibigyan ni Mrs. Pero ako kasi mas malaki kasi ako magbigay. Kaya, yun, naisahan na naman ako doon. Alam ko binigyan na yun ng mami niya. Yan. So ayan, gaya na sinabi ko kanina, no, tuwan-tuwa sila pag ako mismo ang naghahatid. Na mas gusto nila ako naghahatid. So iba kasi ang feelings ng mga bata pag ikaw mismo ang tatay ay talagang hinahatid mo sila sa school. Malaking bagay po yan mga kasword. Alam na alam ng mga tatay yan dyan na naghahatid sa school. At alam na alam din yan ng mga nanay, no, na ano ang pakiramdam ng mga bata kapag ikaw mismo ang naghahatid sa school. Si BBL nga, minsan lalapit yun sa akin. Papa, hindi mo na ako hinahatid sa school, eh. Ayun, naglalambing ba? Kaya, yun, ngayon, habang nandito lang ako sa bahay, yan na ano ko sila. May time ako makipagbanding sa mga bata. At, yan, yung mga ganyang mga bagay lang, ganyan lang. Kasi yan, yung mga basic na mga dapat gawin na hindi ko nagagawa, eh. Di ba? Kasi ilang oras lang naman ang ilalaan dyan, ilang minutes lang yan, oh. Di ba? So, yun lang. Pero pagka ako ay nagsipag na ulit sa pagbablog, kapag nag-upload na ako ulit ng 3 times a day, bihira nyo na ako makikita na may ganyan akong ginagawa. Maliban na lang kung isisingit ko siya sa content ko, no? Kasi minsan madaling araw, gumagawa na ako ng content, baka umaalis na ako ng bukana. Siyempre yung mga oras ko hindi tutugma dyan sa oras nila sa paghatid sa school, so hindi ko talaga sila mahatid. Pero at least may mga time pa rin na, no, sa buong taon naman ay hindi naman ako nasi-zero, talagang nahatid ko sila sa school. At nung mga time na nag-Jollibee kami, nagbabanding kami nilaan ni JJ, no, dahil nung nakaraan kami naman, ako si JJ at saka si Ann, nag-Jollibee kami, no, hindi kasama si BBL, si Chari kasi nga may magkaiba ang schedule nila, no. So nag-McDo kami, nag-drive-thru kami naman ni BBL at saka ni Chari. Hindi ko lang alam kung naka-vlog ba, parang naka-vlog yata, no, kasi meron kasing mga time na pupunta na lang kami bigla sa McDo, hindi na naka-vlog, no. Lalo na yan si Chari at si BBL, yan paborito nila talaga McDo, no. Pag sinabi ko McDo ay hindi na yan kakain sa bahay. So ganyan lang, yun mga nangyayari lang habang hindi ako full-time vlogger. Full-time vlogger talaga, no. Nung nakaraan, nagpunta ako ng Yamaha, nagtitingin-tingin ako ng motor. Nagtitingin-tingin ako ng motor. Parang gusto ko na yung Aerox na version 3, no. So yun lang mga kasowerd, no. Yan lang. Actually nagpapahaba lang ako ng vlog, di ba? O pwede pala itong ganito, no, na maggagawa ka ng mga voice over, no, kahit kung ano lang yung maisip mo, no. Katulad ito, 23 minutes na siya, nagvo-voice over lang ako. 'Di ba? Kasi kung hindi ko i-voice over to, walang kabuhay-buhay, eh. 'di ba? O kaya lumiko na ako, kumanan ako, at saka syempre napakabilis ng takbo ko at may nakita akong gasoline station doon sa unahan. Ayan, nagmi-minor ako kasi may van. Ayan, at may naglalakad na lalaki doon. Ayan, at naka-shades ako. Sobrang gwapo ko diyan, pero hindi ganoon kagwapo dahil hindi maganda ang angle ng camera, eh. Hindi madali ang buhay. Bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Ang isang katulad ko na binigyan ng sobra-sobrang biyaya ni Lord ngayon ay mas pinili kong mabuhay ng simple lang. Maraming mga kaibigan,
Mga kaibigang, halos katulad ko lang din kung saan ang aming mga pamumuhay ay halos magkaparehas lamang. At habang tinatamasa ako ang mga oportunidad na binigay sa akin ngayon, ay gusto ko ring makinabang ang mga taong nakapaligid sa akin na mga karapat-dapat din. At ang inuuna ko talaga sa lahat sa mga biyayang ito ay ang aking pamilya. Kaya naman simulat sa pool nung ako'y naging vlogger, content creator, Facebook hanggang ngayong sa YouTube, ay ang aking pamilya ay katabi ko pa rin sila. Never silang nawala. Dahil inuuna ko sila. Dahil sila ang aking lakas. Sila ang aking puso, damdamin, bituka, pati na rin gout. Kaya siguro, kung merong magtatanong kung bakit hanggang ngayon ay nakakasurvive ka pa rin sa iyong pag-YouTube. Kasi ang YouTube kasi mga kasoward ay, uy! Teka mo, matatapos na yata yung music. Ulitin natin. Marahil ay marami ang magtatanong kung bakit hanggang ngayon ay nakakasurvive pa rin at maayos pa rin ang aking YouTube channel. Ang YouTube channel na ito ay isang biyaya ng may kapal na ipinagkaloob sa akin upang matupad ang aking mga pangarap. Ang sagot ay siyempre magpasalamat ka kay Lord. Siya ang una lagi. At pagkatapos, unahin ang ating pamilya. Yan po ang ginagawa ko. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin sila sa akin. Hindi kami nagkakahiwalay dahil para sa akin dapat family first before anything else. Si Mrs. ay napakalaking pasasalamat ko dyan. Sobrang bait. Ako ay pinagpala din sa aking asawa. Sobrang bait niya. Napaka-humble, maintindihin sa lahat ng bagay. Alam niyo naman ang mga pinagdadaanan ko. Kung gaano kakomplikado ang aking pamumuhay, ang aking buhay. Pero iniintindi yun ni Mrs. Kaya napakapalad kong meron akong asawang ganyan. Pero hindi pa niya ako nahuli sa mga kalukuhan ko. Pero sa totoo lang, never ko pang niloko yan si Mrs. At nandito na nga tayo, no? At gaya ng sinabi ko kanina, mayroong birthday party dito. Birthday muna. Mamaya na yung party. So, dito na tayo paparada dahil makikikain ako ng tanghalian dahil ang oras na yan ay magto-12 na sa mga oras na yan. So, birthday yan sa apo ni Ate Bes, nila Kuya Badoy, yung aking laging hinihinga ng malunggay. Let's go! Uy, nasaan ako? Balik, Jap, balik. Ayan, nakalimutan ko yung camera. Makikain lang ako. Ayan, diretso na tayo sa kainan. Ano? Ayan, bless mo na inaanak. Shoutout kay Eunice, anak ni Ate Jacqueline. At ayan na. So, yan si Dave, yung bata na sa likod ko. Siya po ang my birthday. Happy birthday, Dave. Medyo malungkot siya ngayon dahil ang kanyang cellphone ay ginamit ng kanyang tatay na nag-Mobile Legend muna. Anyway, malungkot lang si Dave dahil ginagamit pa sa importante yung cellphone. Mamaya-maya masaya na yan. Dahil ang mga kabataan ngayon, mga kasword, kahit mag-birthday pa, kapag kinuha mo yan ng cellphone, ay talagang malulungkot yan. Pero mamaya-maya ay masaya na yan si Dave. Yan si Dave, mga kasword, ay yung nasa likod ko, ay lagi yang isa yan sa mga bata kung mapapanood ninyo ang aking mga vlog na dumadaan ako sa area niyan o kahit saan man sa Bukana, ay lagi yang nagkikipag-appear sa akin. Idol na idol ako dyan. Mga kasunod, pag nakikita ko yan, Japper Sniper! Ganun kaagad dyan. Yan. So yung mga bata na yan, yun, oh, happy birthday, Dave! Happy birthday! Malungkot pa siya. Dahil yung cellphone niya ay ginagamit pa ng kanyang tatay. Pero mamaya ay masaya na yan. Yan, si Dave, lagi yan nagipag, ano ba tawag ng peace bomb?
anong tawag diyan, kamao sa kamao, paki-comment na lang. Basta, at saka nakikipag-upper lagi yan sa akin dito sa Bukanin, Batang yan. At syempre mga kasuwer, doon nawala na si Dave dahil kinuha na ang kanyang cellphone. Yan, tapos na siguro mag-Mobile Legends, Jerby. At ako ay kumakain pa rin. Maraming salamat dahil ako pa lang yata ang kumakain dyan eh. Ay syempre, nagutom na ako eh. Niyaya ba naman ako? Kaya ayun, kumain na ako. Hala kayo dyan. At sa mga oras na ito ay kumakain pa rin ako, no? At parang sobrang daming nilagay sa aking plato, no? Kaya naman, kunyari nahirapan ako na akong ubusin lahat to. Dahil alam niyo naman ako mga kasword, kaya paano ay malakas-lakas din akong kumain. So medyo nagpaparamdam din tayo na ay nakakahiya. Baka sabihin nila pagka inubos ko kaagad dyan ay grabe si Japper Sniper, oh, lakas kumain, no? Siyempre idadaan natin sa muna, yung para dahan-dahan lang nasubo, pero tuloy-tuloy lang, no? Para hindi tayo masabihan na, grabe ang siba mo naman. Hanggang sa nahiya na ako kasi kanina pa ako kumakain dyan, kaya ang ginawa ko, fast forward ko na lang. Why, grabe ang sarap ng minuto, may mga apritada pa, may kaldereta pa, at kung ano ba mga kinakain ko dyan. Grabe, happy birthday talaga kay Dave. No, hindi ko na matanong kung ilang taon na si Dave, pero ang alam ko birthday niya, idol ako ng bata niya. Maraming salamat sa mga naghahanda ng pagkain para ibigay sa plato. Grabe, nahiya ko na kayo na, pero ano ba ito, papahingayin niyo naman ako. Grabe naman to si, may si Dave, ng cellphone, kinuha ng daddy niya, mamaya, mabubuso ko dyan. Grabe, ang sarap talaga minuto, putangin na. O, di tapos. Pero sa vlog ko, birthday. Yan, sulit yan si Dave. Happy birthday. Malapit na ating birthday ko eh. Nalapit na rin. Ayan, masaya na si Dave dyan mga kasower dahil mayroon na siya ulit cellphone. Grabe, ang mga bata talaga yun, ganyan no? Ay kakakambal na sa buhay ang cellphone. Alright. Tapos na tayong naki-birthday. Nakiinom na rin tayo. Lingid sa kanilang kaalaman at hindi ko rin napansin na ang aking motor pala ay naiwan doon. Napanano ito, may inuman. Sinik out ko na. Sale! San? An! Kumain na kayo? Ha? Kumain na kayo? Nang? Hindi. Ano yun? Ay, kaya para ka JJ? Mamayang hapon na lang. Wala akong dalang pera eh. Yun naman. Tapos wala akong kumain. Doon sa birthday ni Dave. Tanghalian. Sarap!